Napansin ng Converge Management na parang hindi bumagay si Juan GDL at Mikey Williams na itandem sa isa't isa bilang mag-backcourt duo. So ang gagawin na naman ng Converge, magsasagawa ng malaking move para magkaroon ng good partner si Juan GDL o si Mikey Williams. At tinitingnan din ng management na baka ito daw yung malaking problema na ngayon lang nila nakita. Agree ba kayo? Pero bago nga pala ang lahat, congrats nga pala sa ating Pinay tennis star na si Alex Ayala sa kanyang historic first ever title sa WTA 500 Mubadala DC. Base sa standings ng Converge, hindi naman masyadong masama yung kanilang record talaga na may 3-3 win-loss record. Sa mga first matches nila, naging maayos naman po ang takbo with Jaled Hudson, pero hindi ko sinasabing walang problema si Hudson sa kanila kaya pinalitan ng legit scoring machine import. Ngayon na napalitan na, pagdating ni Jamal Franklin, 0-3 pa rin sila since nung huling nanalo. Actually, dahil ang Converge ay nasa Group A, yung 3-3 win-loss record nila nagmumukhang okay kasi naka-line up naman sa kanila ang Titan at Macau. Pero sa kaloob-looban talaga ng Converge, malaki ang kanilang problema. Especially na umalis na pala ang pinaka-veteranong coach sana nila na si Raiko Toroman. Yung inaasahan ng mga tao na sana hahawak sa Converge ay hindi na rin po babalik. Ang dahilan ay may sakit siya. Pati si Glenn Capascio biglang wala na rin. Syempre sa dami ba naman na tumatayong coaches dyan? Kung para sa inyo, coach ang problema. Pero para naman sa Converge Management, hindi. Dahil ayon sa kanila, baka itong pagsasama ni Juan GDL at Mikey Williams ang problema. Kung sa bagay, parehas sila ng skill set. Ang tendency kasi ng may parehas na skill set, magkakaroon ng tinatawag na redundancy sa floor. Mas stagnant ang ball at clamping sa floor spacing. Kapag nagkakaroon ng clamping with the same playing style, magiging predictable ang offense. Plus mamimiss out nila yung kanilang defenders dahil madadrag sila sa mga crowded spots. Kung sa balasahan gaya ni Coach Yeng, ang ginagawa niya, pinaparesan niya yung isang guard na may ibang skill set at playing style para mas ma-maximize yung transition at plays. Of course, ibang-iba yan kumpara sa Converge. Kaya naisip ng management na itong one last move nila, i-break up daw nila ang ganitong pairing upang mabalanse ang roster at hindi magkaroon ng overlapping. Ang tanong, sino tatanggalin? Si Juan GDL or si Mikey Williams? Kung sino makita nila na medyo hindi masyadong productive o yung medyo hindi pasado ang average points, yun yung tatanggalin nila. Para sa inyo mga kuy, sino ba dapat? Kumpirmado na, Adrian Nocum, Kaylen Tiongson kabilang sa Gilas Pilipinas pero nasa listahan lang ng SBP. Kaya nga sinabi ni Snowbado wag naman yung paasahin lang mga fans tapos isasama ko sa practice pero yun pala biglang i-anunsyo na binigsak. Ang daming takeaways mula sa Gilas fans tungkol dito at lahat sila may punto. Kung line up sa Asian Games siguro, si Nocum at Tiongson pwede pa. Pero kung sa Gilas Team A, baka hindi nila isasama. Syempre, ang Gilas may RJ Abrientos, may Juan GDL, may Chris Newsam. Paano pa nila isasalpak si Nocum tapos Cathy Thompson pa? Kung sa big man siguro si Tiongson, pwede kasi matagal nang gustong kunin ni Coach Tim yan. Kung ako ang tatanong yan, itong mga kagaya ni Nocum, maaari nilang ilagay sa Gilas kasi hindi sila takot mag-drive. Kaya niyo maging all-around na parang Scottie Thompson din. Kaya din niya maging dominant sa rebounds. May nagsasabi din na pwede naman daw palitan ni Nocum si Chris Newsam. At ang daming PBA fans na nadadrag sa excitement na dala niya sa court na parang Samboy Lim ang pagka-high flyer. Matinik, hindi siya na-intimidate kahit NBA caliber pang kaharap. Naalala niyo ba yung ginawa niya kay Ball? Nagawa niya lagpasan ng 7-4 footer na ipasok yung attempt. Ayon sa SBP, magandang addition nilang dalawa pero ang mas kailangan nila ngayon ay big man, lalo na si Mike Phillips at QMB out dahil sa B-League. Huling sinabi ni Coach Tim na kahit sino na lang daw basta't makatulong. Dahil papalapit na nagpapalapit ang World Cup, kailangan ng Gilas maghanda ng mas maaga at mas solido dapat ang kanilang lineup para mag-qualify. Pero sa simpleng selection pa nga, hirap na nga sila. Paano pa kaya kung permanent lineup, diba? Sa tingin nyo, malaking bagay ba yung inclusion ni Nocum at Tiongson sa Gilas nung sakasakali?